Katapusang adlaw karon kay ugma sa gabi mosugod na ta sa Triduum. So ang atong Lenten time will be until tomorrow before the evening mass. So Last Supper gani, evening mass before 6 p.m. matapos na ang Lent. Karon may katapusang adlaw nga naatay misa for the Lent. Kay ug mga adlaw wala tay misa sa buntag, wala tay misa sa udto. Ang only mass to be celebrated tomorrow ang Chrism, nahuman naman ang Diocese of Cebu, niya ikaduha ang Last Supper Mass which takes place in the evening. Kaya ang ting panihapon gabi mangyod. Kinsa may manihapon sa inyo alas 2, manihapon sa inyo alas 4. So, kana siya ang technical term kana evening. So mao bitaw nga kung sa Last Supper kung magkasayto makatambong sa misa, pwede na nga dili mag-celebrate niya yung evening prayer sa pagkaugma. Karon ato nadungog nga si Judas miadto sa mga kadagkuan sa mga pari og miingon, pila may inyong ihatag nako. Miihap silang 30 ka sensiyo, magihatag ato kaniya bayad bugti sa pagtugyan ni Judas kang Jesus ngadto sa mga kadagkuan. So mga igsuon kana bitong dili man sala nga mangandoy ka to have more. Dili sala nga mangandoy ka to have more. Apan unsa ang imong paagi to have more. Kung ikaw naning kamot nga naay nga to have more, naning kamot ka matrabaho kag maayo, naning kamot ka sa paagi nga maayo, it is a blessing. Pero kung nakaangkon ka og daghan apan ang imong pamaagi dunay mga tawo nga na-deprive, dunay mga tawo nga natamakan nimo, dunay mga tawo nga imong giligsan, that is not a blessing. That is like Judas. Kay si Judas nangitag daghan kay hindi man siya makontento sa iyang kinabuhi. Unsa man iyang kinabuhi? Ingon pa sa mga gospel ni atong niaging 2 days nga si Judas mauna siya ang treasurer sa grupo. Tigunit sa mga donations for the poor. Unya tigkuot-kuot pud na siya. So ingon pa ni St. John kawatan. So mao na iyang trabaho. Di siya makontento sa ginagmay. Gusto siya biglang yaman. Adto siya sa mga kadagkuan sa mga pari, tagaan siya og 30 pieces of silver coins. Nya, mao to siya nga nindot man ang mangandoy to have more. Apan check your ways, check unsay imong pamaagi kay basin og to have more unya kana nga to have more magdala nato ngadto sa kapildihan. Tanawa si Judas nangandoy og daghan biglang yaman ni kalas sa grupo, mibiya sa grupo, and at the end nagpakamatay, nagtubok kay nauwaw siya, nagtubok kay nahinuklog siya, nakonsensya og dili niya madawat. So si Judas nangitag daghan, naay daghan, apan ang iyang konsensya may hasol kaniya ang iyang tanlag og dili niya madawat kini. Kuyog-kuyog siya ni Jesus. How many years? 3 years. Kuyog-kuyog siya ni Jesus. Naminaw kang Jesus. Nitanaw, nakasaksi sa mga miracles of Jesus. Nakasinati siya kinsa si Jesus. Apan wala mo balik. Ni-feel siya og guilt, apan wala ni balik sa kaluoy sa Ginoo. Nganuman kay naa sa iya ang gawas nga kaulaw,
gawas sa kahadlok, anaa kaniya kanang doubt of the mercy of Jesus. Doubt. Kung ang naa sa tong kasing-kasing doubt, ugnan ta sa pagbalik sa Ginoo. Unya, kanang mga tao maingon nga, dako ko kayong sala, mapasaylo pa ba ka ko sa Ginoo? Pasaylo, oy. When you read the Divine Mercy Diaries of St. Faustina, ingon pa si Jesus dito nga, when you come into confession, you dive into the ocean of my mercy. Bisan pa ang kalag, mura naglawas nga nadugta tungod sa sala. Impossibly for human calculation nga mabuhi pa ni apan mingon si Jesus, but it is not for me. Even if the man, his soul is decaying, my mercy can revive that man fully alive. So ingana ang kanindot no kay ang Ginoo bisan gibudhian, ang Ginoo bisan og gibaligya, ang Ginoo bisag nasakitan, nagpaabot lang gihapon kanato. Mao ni nga sa panahon sa Kwaresma, i-offer gyud sa tanan ang sacrament of reconciliation. Ngano kay ang Ginoo andam mo dawat nato. Unya si Jesus prangka gyud sa nisulti sa iyang mga tinun-an nga usa kaninyo magbudhi nako. So ingana ang fulong ni Jesus, that means it was said with pain, with weight, bugat nga pagsulti nga dala pod ang kanakong tawhalong pagtan-aw nga dala ang pagmahay kay 3 years ta nagkuyog unya ing anaon ra ko nimo. 3 years ka nga nakig-uban nako, 3 years ta nag-istorya, 3 years ta nga nagka-uban-uban, 3 years kang naminaw nako unya ing anaon ra ko nimo, imo ra kong budhian. Now the question pod ni Jesus mingon, usa ka nato dinhi magbudhi kaniya. So usa pod kay imong reaction nga ako ba kaha gipasabot ni Lord? Nagiunsa man nato siya sa pagbudhi sa atong mga unfaithfulness, sa atong commitment. O sa may atong commitment, married commitment, religious life commitment, ministry commitment, ug uban pa. Giunsa nato pagbudhi si Jesus when we fail Jesus on our pledge, on our promise. Diba? Sa mga ministries, mga kabataan, naamoy promise. Sa mga minyo, naamoy promise. Kami, religious, pari, madri, brother, naamoy promise. Many times also that we fail Jesus. Many times that we betray Jesus. But even if many times we believe more on the mercy of God. And because of His mercy, He died for all of us. So nga nang tanong nga, pa-realize na to nga ito no, bisag unsa ko makasasala nga pagkapari, bisag unsa ko makasasala pagka-misyonero of the Sacred Heart, doon na pa'y Ginoo nga nagpaabot nako kay mo pasaylo kanako kon ako mobalik kaniya. Karon atong isunod ang pagbag-o sa panumpa nining pipila ka mga acolytes, membros sa Knights of the Old Guard. Picture man ito. Renewal. Napagdali.